Okay, kasi sinabi niya dito, siguro dahil sa galit niya, ang pinagsimulan nito ay yung paglapit. Kasi graduation, nagkaroon daw ng graduation yes, umattend daw sila, yes. Sa Philippine Military Academy. At President meron daw, PBBM. nandun doon si Presidente, katabi niya si Presidente ni Sara Duterte. Yes. At meron nga daw tinawag ng isang estudyante, nag-graduate din. At paglapit kay Presidente ay sinabing, Mr. President, can I have your watch? Yes, as a graduation gift. As a graduation gift. So, sabi ni Sara, ang narinig daw niyang sagot ni Mr. PBBM, President is, why would I give you my watch? So, yun na. Doon nagsimula ang sa parang galit violent. daw ni, Actually, violent attorney. Violent reactions yan. Gusto daw niyang pugutan ng cooler. Sabi mo, parang ganun yung kami na pinakita. May gigil na pinakita. Gigil na gigil. Parang gusto daw niyang pugutan ng ulo si Mr. President. So, sa akin, alam mo, Erica, kasi ni-research ko din naman yan. Kasi ang nangyari dito, parang ang gustong mangyari ni Sara Duterte ay kung ano yung naging practice ng kanyang ama nung ito ay presidente pa. Na kapag may nagsabing isang military graduation ceremony sa PMA na, Mr. President, can I have your watch? Naging practice kasi ng dating Pangulo na tinatanggal yung relo niya at ibinibigay doon sa nag-request na bata na graduate sa PMA. So, ilang beses yatang ginawa yan ng dating presidente. Ang gustong kasi ni Sara, gawin din yon ng kasalukuyang Pangulo. Pero sa akin, ayon sa aking mga na-research, hindi yun ang tunay na ibig sabihin ng Mr. President, can I have your watch? Sa military kasi, maraming ibig sabihin niya. Kasi itong si Sara at yung dating presidente, ginawang literal. Binigay talaga, tinatanggal, tinaabot. Phrase na, can I have your watch? But it has a different meaning sa military. Hanggang noong unang panahon niya, kaya nga nag-evolve na nga rin, at unti-unti, nagkakaroon tuloy ng ibang interpretation. Kaya nung dumating si Duterte, naging literal naman. Naging literal, no? Pero actually, hindi yun ang ibig sabihin nun. Sa military kasi parang sinasabi niyan na mag-take over ka na and then you substitute for me and then take the watch. Take the watch, yun pala. Ikaw na mag-supervise ng duty ko kasi you watch for me. Watch for me. Ako na yung aalis, ikaw na yung papalit at ikaw na yung bahala sa supervision ng pag-watch over this duty. Something like that. Pero sa akin, parang ang pagkakaintindi ko dito, Mr. President, can I take your watch? Can I have your watch? So para sa akin, ang ibig sabihin nun, Mr. President, can you monitor me while I'm doing my military duty? Dapat nasa likuran mo ko. Dapat sinusupervise mo ko. Ginaguide mo ko no, sa pag-perform ng aking military duties. That is what I understand doon sa phrase na, can I have your watch? Hindi yung bibigyan kita na relo. So, literal naman yung paano kung wala akong relo paano kung very important, like heirloom watch yung suot mo? Paano kung yung watch na yun ay binigay pa ng lola mo, pinamana sa'yo, ibibigay mo ba yung watch? Basta pwede i-hand over lang sa stranger. Kaya, yun ay bilang gift sa'yo ng asawa mo during your 10, 20, 30 years na anniversary ninyo, binigay sa'yo. Kaya, nung engagement ninyo, isa yan, bukod sa singsing, binigay sa'yo yung watch na yon. Ibibigay mo ba yon? Ikaw ba ibibigay mo kung ikaw naging presidente ng Pilipinas? Ako personally, attorney, mumurahin lang yung watch ko pero hindi ko kayang ipamigay Kasi isa lang talaga yung watch ko. So if someone asks me, can I have your watch, miss? I can't po. I'm sorry. Wala akong pambili. Diba? So, ginawa nilang literal yung ano. At dahil doon, sa maling interpretasyon, ay nagalit siya. Doon daw niya na-figure na toxic na
ang kanilang relationship. pagsasama. Oo. Ang kanilang pagsasama sa trabaho. Wala nang forever na Totoo. friendship. Hindi, wala nga daw po silang friendship, attorney, Oo. based doon sa press conference. Never daw silang naging magkaibigan. So, Nagkataon lumabas tuloy lang kay na BBM magkatrabaho. na he was deceived Mhm. by the Vice President. All Yes. along daw, akala niya, magkaibigan sila. Mm-mm. Yung pala, mali pala ang pagkakaintindi niya. Hindi pala siya tinuring na kaibigan Kaibigan. ng Vice President. Eh kung sa akin mangyari yun, sasama ang loob ko. Totoo. Di ba? Araw-araw magkasama, simula ng kampanya, di ba, Oo, attorney? magkikwentuhan kayo. At sabi pa Nagpapalitan niya, kayo ng at sa opinion. araw-araw daw nila magkasama, wala silang napag-usapan na plataforma ng presidente. Wala daw siyang hint na nakuha ano ba ang plataforma ng presidente natin. Oo, so doon nag-umpisa tuloy yung kanyang galit at bukod doon sa gigilitan niya ng leeg, ang ating Pangulo ay nagsabi pa siya ng hindi maganda tungkol sa yumaong dating Pangulo na si Ferdinand Endralin Marcos at sinabi niya na hukayin ko yung labi ng inyong ama. Sinabi niya daw yun kay Senator Amy Marcos. Kay Marcos sa Amy Viber. Marcos, yes. Oo. May group chat. Sa group Oo, chat may pa. group So sabi chat. niya, may other witnesses na nakabasa. Oo. Hindi lang sa isang tao. Maraming nakakita nung sinabi niya. At ihahagis sa West Philippine Sea. Itatapon niya daw. Ako yung nagtataka sa kanya eh. Parang hindi siya abogado kung manalita. Mhm. Dahil yung pananalita na yun ay may legal consequences yan. Mhm. Both criminal and civil. Okay, Merong so liability may liability siya dun, attorney. Oo, hindi Hindi pwedeng... pwedeng basta-basta ka lang. Hindi Hindi kagaya ng mga ordinaryo tao na kapag nagagalit, di ba, diretso, ganito ka, ganyan ka, gagawin ko to sa'yo. Okay lang. Walang ano na batas. Pero siya, as a vice president, at You must sinabi be- niya sa publiko, Oo. ano ba yung ano niya din, attorney? May tinamaan ba siyang batas doon? Actually, sinabi ng isang public official natin, isang kabinete ni Presidente Marcos na ito daw ay may tuturing na isang desecration of the body of the dead. Mhm. Pero para sa akin, kasi kung titingnan mo, palagay ko pinatutungkulan dito ng Justice Secretary yung Article 357. Ito hindi ko makalimutan kasi may pelikulang Magnum 357. Ang bida niya si FPJ. Oh, FPJ pa pala. So, yung Article 357 of the Revised Penal Code ay nagsasabi na kung ang isang tao ay liligalagin mo Mhm. ang puntod ng isang namayapa at ito ay parang magbibigay ka ng isang aksyon na sinira mo ang kanyang Inagkaryado talaga. oo, sinira mo ang kanyang lapida, kasama na din yung mga ornaments. Mhm. Pag sinira Kahit mo yun, ornaments lang, oo, attorney. kahit yung halaman Binalaw lamang mo. doon sa kanyang puntod, yung kanyang lapida, o kaya kung anumang display doon sa burial ground ng isang namayapa, yan ay paglabag na sa ilalim ng Article 357 of the Revised Penal Code. Kaya nga lang, mga problema dito, walang aksyon. May tinatawag kasi sa batas na dapat there must be a overt act. Mhm. Dapat magkaroon ng physical Action talaga. action na sinira ko yung nakalagay dyan na Pinitas halaman, mo. Binawasan binasag ko yung mo. lapida, hinukay ko yung puntod, at yan ay tinapon ko kung Saan? saan na lamang. Dito, parang So, binastos. ito purely threat ang ginawa ni Purely VP Sara. threat, nagkaroon ng intimidation. Sa isang banda, pwede mong i-interpret kung nagkaroon ng kondisyon na kung Mhm. sinabi ni Sara Duterte Pag na, hindi nyo ginawa to, hukayin ko. pag hindi mo ako binigyan ng, kunwari lang to Kung hari pag lang. hindi mo ako binigyan ng confidential funds, huhukayin ko ang labi ng iyong ama sa libingan ng mga bayani. Ayun, may legal yun. Merong criminal liability yun that would serve as a parang equivalent to criminal coercion. Mhm. May banta kapag hindi mo ginawa itong kondisyon na to, binigyan mo ko ng pondo para may gastusin ako sa aking mga ginagawa. Di ba? Yung katulad ng 125 million in 11 days. 11 days, ayun, grabe. Hindi ko na tuloy magawa yun. So, huhukayin ko
At yung libro niya na hindi napaprint at na-distribute. Oo, yung mga... Sayang naman ang mabuting sayang. kaibigan. Kaya hypothetical lang to, para lang maintindihan. Yes, para maintindihan ng mga viewers natin. Pag ganun ang ginawa niya, may condition, criminal coercion yan. At maaari ding magkaroon ng civil liability dito because kung nagkaroon ng harm or injury on the part of the members of the family of the deceased, no? Parang maituturing yan na isang... So, wala pa naman nilabas na statement si Amy Marcos about this, kung anong reaction niya doon na nagsabi sa GC nila, si VP Sara. Pero si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, attorney, nagsabi siya sa isang interview na she crossed the line. The VP crossed the line. Jaywalking na. Jaywalking. Ayun, and he hopes daw na she is well, mentally well. Kasi nga, grabe yung pinakitang wala na daw mental clarity according to Sandro Marcos. Napaka-professional ng anak ni Presidente. Yes. At yung pagkakasabi niya, siyempre, mahal nun ng lolo niya, di ba? Pero napaka-professional pa din ang pagkakabitaw. Yes. And at the end of his statement, he wants the VP to be well pa rin. Sana daw okay mentally lang siya mentally. Ayun, so actually mayroong tortious act doon. Kapag nag-cause ka ng harm or injury to another person, at nag-result yun sa emotional distress. Yes, if one member of the family, Marcos family, for example, si Ilocos Norte Rep, Sandro Marcos, attorney, magsabi siya na na-distress siya because sa sinabi sa lolo niya, yun, pwede yun. Pwede, nagkaroon ng sleepless nights, nagkaroon ng anxiety, emotional harm. Niya yun, may na kay VP masakit Sara. Yun sa isang membro ng pamilya ng namayapang presidente. And ano yung possible consequence nun kay VP, attorney? That is what you call as tortious act. Nagkakaroon ng civil liability on the part of the person who uttered those kind of words na naapektuhan ang psychological, emotional condition ng mga members of the family of the president. Medyo mahirap yun. No? Alam mo naman ng batas, pag medyo binusisi mo yan at hinanapan mo ng butas yung naka-cause ng injury or harm to you, ay hahanapan ka niya ng particular law. So, alam mo, nangyari na yan nung araw. Talaga, attorney? Diba nung isang araw nagkikwentuhan tungkol tayo sa araw ng patay dahil ang iyong ina ay nakalibing dyan sa Manila North. Manila North Cemetery. Naikwento mo sa akin na maraming binibenta doon, di ba? Actually, na talaga yun, attorney? Sobrang populated na Manila North Cemetery. Pag bumisit ka, wala ka na talaga makikita na bakanting lote. Okay. Pero parang ang naging kalakaran nila, well, ako, nagulat lang din ako dahil recently ko lang din nalaman nung nagtatanong-tanong kami sa mga tao doon, na sila pala mismo, may mga nakatira kasi doon sa Manila North Cemetery, attorney, like, doon na talaga pinanganak hanggang tumanda, nandoon na sila nakatira. Yes. Tinitirhan nila yung ibang mausoleo din. Kasi siguro yung mga families na may-ari, wala na lang din magawa kasi nandun na, tapos inaalagaan na lang siguro yung puntod nila. So may mga nakatira doon. And kapag nagtanong ka sa kanila, may alam ka ba dito na may bakante pa, ganyan, interested bumili ng lupa, ganyan. Meron lang silang mga isasuggest na siguro na-observe nila ng mga wala nang bumibisita doon sa puntod. Mga parang abandon na. So yun yung offer nila na pwede pala tinatanggal yun. Binibenta. Tapos bibenta uli. So wala naman naghahabol? Wala pa naman daw so far kasi nga na-observe nila na wala na talagang nagpupunta. Alam mo, bawal yung ginagawa ng gobyerno ng City of Manila. Dahil nung araw, nagkaroon na ng kaso yan eh. At ang partikular na batas na ginawang ehemplo ng kamag-anak nung namayapa, na nung dinalaw nila sa nawala na yung puntod. Nawala yung puntod at iba na yung nakalibing doon. So yung mga kamag-anak ay nagsampa ng reklamo laban sa City Hall ng Maynila. At sinabi nila na binayolate ninyo yung Republic Act 1485. Ito mong Republic Act 1485 ay tungkol sa establishment and maintenance ng mga burial grounds na yan, yung mga sementeryo. At dapat habang mini-maintain mo yan, after the establishment ng mga sementeryo, habang mini-maintain mo yung mga puntod ng mga namayapa,
ay kinakailangan mong panatilihin yung respeto, yung dapat na dignidad na Respect for the ibinibigay dead. dyan sa mga namayapa, lalong-lalo na doon sa mga naiwan nilang minamahal sa buhay. Pero dito sa kaso na to, ang ginawa ng City Hall, dahil wala nga nang nagpapakitang mga kamag-anak tuwing undas. Inassume na kasi nila na wala nang pupunta. Inassume na wala nang pupunta, ibinenta sa ibang tao. Dahil nalaman ng mga, siguro tinatamad lang mamasyal doon kapag undas eh. Akala ko malayo talaga, like lumipat na talaga sa malayo, nag-relocate na. Oo, pero nagkataon, pumasyal minsan at wala na yung punto. Dinimanda ang City Hall. No, at sa kasawayan palad sa Regional Trial Court ay natalo sila. Pero hindi sila tumigil sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na yung nawalang respeto at dignidad sa kanila, lalong-lalo na doon sa namatay. So, isinampa nila ang kanilang apela, nagkaroon ng petition for certiorari. Medyo nakakabulol yung attorney. Certiorari. Sabi ni dating senadora na si Miriam Santiago, kasi nagtuturo yan sa law school. Ang pronunciation daw dyan sa certiorari ay hindi certiorari, kundi certiorari. So, nababanggit ko yan madalas sa mga naging kaso na Itbulaga dahil nung putok na putok yung usaping Itbulaga. Pero, anyway, nag-file sila ng petition for certiorari sa Court of Appeals at in-affirm ng court, ni-reverse ng Court of Appeals yung decision ng Regional Trial Court na mali yung ginawa ninyo. Dapat nire-respeto nyo, no? Kahit patay na yan. Yung patay ay deserve niya, nabigyan siya ng respeto, i-maintain yung dignidad, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang naiwan yan. So, hindi nakontento yung City Hall of Manila, abay inakyat sa Supreme Court. Pero sabi rin ng Supreme Court, tama ang Court of Appeals. Meron tayong batas na dapat ginagalang ninyo ang namatay. At yung kanyang puntod ay dapat hindi nyo pinapakialaman. Kasi sabi ng City Hall, nag-expire na yung contract of lease. Hindi pa rin nararapat na bastusin ninyo ang labi ng namayapa, lalong-lalo na kung nandiyan pa ang kanilang mga naiwan na mahal sa buhay. So that is in violation of Republic Act 1485. Napakalumang batas na to, no? Pero ang kaso na to ay nangyari nung way back late 1980s yan. So, binigyan ng leksyon ng ating Korte Suprema ang City Hall of Manila na huwag niyong pakikialaman ang mga puntod ng mga namayapa dahil kahit papano, dapat nating bigyan ng respeto. Ang dignidad ng mga naiwang pamilya ay dapat mamalagi at hindi basta-basta babastusin ninyo. Dapat irespeto ang namatay. Kaya nga tayo nagpupunta tuwing undas, di ba? So, if you will connect that to the statement of the Vice President. So, same applies din sa niya. Sinabi kaya nga lamang dito sa kaso ng City Hall of Manila versus the Court of Appeals ay nagkaroon ng overt act. May physical talaga. May execution na ginawa. Tinanggal. Nagkaroon ng overt act. Dinestroy nila yung tomb and then binenta sa ibang tao. Nalipat kaya yung nakalagay. Yun ang worry ko. Nasaan ba napunta na yung tinanggal? Ang problema niyan kasi yung remains, yung abo, baka tinapon sa West Philippine Sea. Ayun nga. Baka kaya doon nagka-idea siguro yung pangalawang pangulo natin. Baka nabasa niya yung kaso, nakuha niya yun, na-inspire siya sa ginawa ng City Hall noon. Na-inspire siya, gagayahin niya. na itatapon, no? Kaya ngayon, attorney, dami na tuloy nagbibigay na reaction na parang due na daw for check-up itong ating pangalawa po. Lalo na ngayong October, attorney, we are celebrating din the Mental Health Awareness Month this October. So, saktong-sakto, very timely yung pinakita niya. Alam mo, nakakaawa din ng ating Vice Presidente sapagkat ako'y sa pananaw ko sa kanyang mga ikinikilos at mga binibitawang salita,
ramdam ko na siya ay may pinagdadaanan. Hindi ko Hindi- alam ko ito ay I think tungkol hindi sa basta-basta masasabi ng isang tao yun kung wala siya talagang dinadamdam. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa broken hearted siya Ay, may backstory ba about love life? or tungkol sa nasirang pagkakaibigan Oo. o dahil sa frustrated siya at hindi niya na-maintain yung confidential Yung fans niya, hindi natin alam saan siya Hindi nanggagaling. ko alam ko Oo. sa area ng gagaling. No? Mm-mm. Tungkol ba to sa pag-ibig, sa nasirang pakikipagkaibigan, sa isang nawalang confidential Confidential fans. Ayun, basta ang clear dito ay may pinanggagalingan siyang May matindi. pinanggagalingan Mabigat. Oo, pero ganun pa man, dapat being the vice president, Yes. dapat magbibigay ka ng respeto doon sa namayapa. Mhm. Lalong-lalo na yung dating leader at dating World War II hero na kasi lahat kasi nang sumali sa digmaan ng mga sundalo, lahat yan. Ako may mga kamag-anak ko, mga kalololohan ko sumali Mhm. sa gera, sundalo, mga guerrilla. So, kino-consider yan. Ikaw din, meron kasi sigurado, may mga kamag-anak ang matatanda na naging sundalo o Mhm. guerrilla na considered silang mga hero Hero. ng ating bansa. So, hindi rin naman Mm. basta-basta itong ating dating presidente na Oo. ordinaryong tao lang. Hindi siya ordinaryong Oo. tao, dapat nire-respeto yan. Mm-mm. Pero bilib ako doon sa presidente dahil hindi niya pinansin. Oo. Siguro he understands. Based on experience. Oo, nag-based on experience na lang siya. Ayun, huwag natin patulan. May Alam ko na yan eh. may something. Gawain niya na to, ganyan na yan. At nagpalit na nga daw ang OVP attorney ng kanilang tagline. Ano na? From para sa Diyos ba, sa tao at sa bayan dati. Ngayon ay drag me to hell na daw. Ang bagong tagline ng OVP, sabi nga sa kanyang press conference, it's Oo. drag me to hell. Grabe Ang kanyang naman. tagline. So, sama-sama na daw sila sa impyerno. Oo nga, narinig ko din sa press conference, siya daw ang presidente ng impyerno. Impyerno. Yan. Ako, nakakatakot Nakakatakot. yun. Noko, hindi, ano yan. Very Kayo, disturbing, very actually. disturbing yun. Medyo Oo, alarming yun, alarming. dahil baka mamaya magkaroon ng yung susunod na eleksyon at meron tayong kandidato na kasing halintulad ng kanyang attitude or behavior. Ingat-ingat ng konti sa pagpili ng kandidato. Baka mamaya dalhin tayo sa impyerno. Imbis na yung kanta ni Regine Velasquez na dadalhin kita sa Langit. dadalhin kita Sa akin, palasyo. 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 Di ba? Hindi, dadalhin tayo sa impyerno. Impyerno pala. Mahirap yun. Ay, grabe. So, ano masasabi mo dito by way of giving a conclusion dito sa ating pinag-usapan tungkol sa Araw ng Undas, doon sa binitawang pananalita ng ating Vice Presidente na parang tinatakot niya ang pamilya, ang miyembro ng pamilya ng ating presidente na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano ba ang iyong mabibigay na conclusion o aking opinion dito sa mga sa akin, attorney, as a simple Filipino citizen lang naman na wala naman tayong posisyon na hinahawakan sa gobyerno at nakikinig lang din sa mga balita, nakiki-update lang. Una kong naramdaman, it's very disturbing. No? Kagaya ng iba, it's disturbing. Kasi for a person of her rank, no, being the second highest government official of our country, hindi dapat pinoportray siguro yung ganong attitude, attorney, in front of the public. And also, as a former, head ng Department of Education, diba? She should set an example. Sinasabi niya na, oo, yung mga paulit-ulit siya dun sa graduation na naawa siya dun sa bata, ganito, ganyan. Pero dun sa mga sinabi niya, hindi ba siya naawa sa mga bata makakarinig na baka ma-disturb yung peace nila na we are living in a country with this kind of leader, di ba? Parang siguro, syempre nag-iisip na din yung iba dyan. Meron tayong mga activists dyan na mga very active na mga students natin na nag-iisip din naman, and especially this coming election na ako as a simple citizen lang din, very disturbed, and I think it's straight up disrespectful. Diba?
siya na nasa position, na nakapagbitaw siya ng gano'n sa family ng isang presidente. So, kung tayo ngang simple na tao lang, sabihan tayo ng gano'n ng kapitbahay natin, di ba? Grabe na yung sakit siguro sa atin. Yan siguro Masama talagang, sa loob yun. galit na galit ka na kapag bulyawan ka na dyan sa bintana ninyo, di ba? So, ayan sa akin, attorney, no, it's very disturbing and straight up disrespect sa isang tao na hindi dapat sinasabi, binibitawan yung mga ganong bagay. And siguro, yun nga, yung control ng emotions, dapat, laging present at all times, especially with the position na kagaya sa kanya. Dapat she knows how to control it because she knows na maraming nanonood sa kanya. And siguro, somehow, may mga tumitingala pa rin naman sa kanya as the leader of our country. So, dapat marunong siyang magpasensya kung inaakala niyang siya inaagrabyado. Yes. Oo.